Guys, Game 3 na mamaya at atat ang Barangay Ginebra na muling makuha ang momentum matapos silang talunin ng Meralco sa Game 2. Kung dati maraming nagsasabing yamado ang Gin Kings, ngayong tabla na sa 1-1 ang series ay marami naman ang kinakabahan. Paano ba makukuha ng Ginebra ang panalo ngayong Game 3? Sino ang kailangang mag-step up at ano ang mga adjustment na inaasahan mula kay Coach Tim Cone? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, kung dati maraming naniniwalang nakalalamang ang Ginebra kontra sa Meralco dito sa All-Filipino Conference Semifinal Series, biglang nagbago ang paniniwalang yan matapos ang convincing win ng Bolts sa Game 2. Inamin ni Coach Tim Cone, ibang Meralco team ang kanilang kalaban sa semis. Sa ilalim ni Coach Nenad Bocinic, malaki ang inimprove ng opensa at depensa ng Bolts. Napigil ng tropang kuryente ang mabilis na laro ng Ginebra, nasarahan ang mga passing lanes upang di makuha ng Gin Kings ang average assist nila per game. Obvious na napagplanuhang mabuti ni Nenad Bocinic kung ano ang depensang ibibigay nila sa mga mag-aalak. Sa Game 2, nagtagumpay din ang Meralco na pigilan ng mga big scorer ng Ginebra tulad ni Maverick Ahanmisi, Stanley Pringle at Ralph. Ngunit nabigo naman ang Gin Kings na kontrolin ang produksyon ni Alin Maliksi at Chris Newsome. May 25 points ang una at 25 points naman si New. Hinayaan ng Bolts na mamiesta ng puntos si Christian Standhardinger sa gitna at nagtala nga ito ng bagong career high na 41 points. Pero dinenay naman ng Bolts defense na makaporma ang outside shooters ng Ginebra. Hindi nakabuelo ang 3-point shooting ni Ralph dahil natuto nga ng leksyon ang Bolts sa Game 1 kung saan halos perfect sa 3-point area ang Ginebra rookie. Sumugal ang Bolts at hinayaan nga si Standhardinger na balikatin ang opensa ng Gin Kings at hindi naging sapat ang kanyang career high na 41 points upang maibigay sa Ginebra ang win number 2. Tabla ngayon sa 1-1 ang best of 7 semifinal series. Sa Dasmariñas Arena sa Cavite gaganapin ang Game 3 at siguradong dudumugin ito ng mga Ginebra fans. Ngunit siya ngayon irrelevant na sa Bolts squad kung outnumbered man ang kanilang mga fans. Ang sigurado hawak nila ang momentum matapos talunin sa Game 2 ang crowd favorite. Natanong si Ginebra coach Tim Cone kung ipagpapatuloy daw ba ni Christian Standhardinger ang offensive mindset nito sa Game 3. Depende yan, sagot ng American coach. Depende sa depensang ibibigay nila kay Christian. Kung magiging maluwag ang depensa kay Stan, muli itong magkakamada ng puntos. Ngunit sinabi rin ng Ginebra mentor, hindi lang ito tungkol kay Christian Standhardinger. Hindi lang daw puro Standhardinger. Dapat mag-contribute din ang ibang player. Hindi kayang mag-isa ni Standhardinger ang laban kontra sa Meralco. Sa Game 2 ay may 14 and 13 points sina Ahanmisi at Pringle, ngunit silang dalawa lang bukod kay Stan ang may double-digit score para sa Ginebra. Obviously, naghahanap si Coach Tim Cone ng effort mula sa iba niyang player. Unang-una na kay Scottie Thompson na napakalam niya ng performance sa Game 1 at Game 2. Kung hindi niya maibabalik ang dating performance, tiyak mahihirapan pa rin ang Ginebra dito sa Game 3. Sa ating palagay, dapat ding mabigyan ng longer playing time si Sidney Onwebere upang maipantapat kay Cliff Hodge. Makapagbibigay ito ng quality minute upang mabigyan din ng pahinga ang alinman kina Aguilar at Standhardinger. Sa Game 1, sinira ng Phil Nigerian ang laro ng Meralco power forward na si Cliff Hodge. Dapat ding ma-check ng Ginebra defense sina Chris Newsome at Alin Maliksi. Ang dalawang ito ang nagsalba sa Meralco nang gumawa ng rally ang Ginebra sa last quarter ng Game 2. Dapat maging maagap ang gwarda ni Maliksi, huwag hayaang mag-init ang 3-point shooting nito. Magiging malaking problema ng Ginebra kung madadalawang sunod sila ng Meralco. Best of 5 na lang ang natitirang 5 laro, kaya napaka-crucial nitong Game 3. Sinabi ng Meralco coaching staff, alam daw nilang magbabounce back ang Ginebra, kaya pinaghahandaan nila ito.
At dito naman tayo sa sidelights ng ating semis updates. Obviously, namimiss ng Barangay Ginebra ang dalawa nilang Phil-Am player na parehong nasa injured list, sina Jeremiah Gray at Jamie Malonzo. Huwag po tayong maniwala sa mga fake news na baka raw maglaro na si Malonzo sa Game 3. Malinaw ang mga naunang report na matatagalan pa ang pagbabalik sa hardcourt ng high-flying Ginebra forward. At siguro dahil din sa balitang ito, kaya ngayon ay may pinakakalat na report na di umano kukuhanin daw ng Barangay Ginebra si Stephen Holt mula sa tira firma. Hindi natin alam kung sino ang source ni Homer Saison, ngunit isa ang Spin.ph reporter o columnist sa mga nagpapalabas ng issue. Kaya tuloy lalong dumami ang nagagalit na naman sa Barangay Ginebra, nagsuswapang na naman daw sa player ang Gin Kings. Heto lang po ang masasabi natin sa mga Ginebra fans man o sa mga haters dyan. Huwag po tayong basta-basta maniniwala sa ganyang mga trade issue. May mga kolumnistang galit sa Barangay Ginebra na ibig palabasin na unfair talaga ang PBA at laging nakapabor sa mga team ng SMC. Yang si Homer Saison, isa yan sa mga kolumnistang mainit ang dugo sa Barangay Ginebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Salamat sa panunood mo, Jose Rodrigo. Tama ka na wala ng katuwang si Sistan. Sa iyo rin, shout out, Alvin Katakutan. Galit ito sa mga buzzers, parang ako. Sa iyo rin, Joel Atienza Kabayan. Tama, bawi na lang tayo next game sa Game 3. Cecilia Gibara, you are welcome, idol. Shout out ulit sa'yo. Sa'yo rin, shout out Erwin Santiago, bawi tayo sa Game 3. Annalie Rojas, bawi rin sa Game 3, mamaya yan. Angelito Kagampan, tama ka, sinuwerte ng husto ang Bolts noong nakaraang game. Romeo Conchada, shout out sa'yo, idol. Sa'yo rin, Honey Baby, kunwaring coach, kitang-kita naman eh. At sa'yo, Fernando Alvaro, bawi next game. At sa'yo rin, Rosemary Juan at sa'yo, Via, happy watching, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.